Matapos ang kabiguan ng programa nito para sa Constellation-class frigates, ang US Navy ay malinaw na nasa isang krus na daan. Kailangan nitong magpasya kung itutuloy pa ba ang pagbuo ng isang fleet ng mga maaasahang frigates. Ang mga barkong ito ay kailangang sumalo sa mga misyon na mababa ang intensidad mula sa mga destroyers. Kailangan din nilang timbangin ito laban sa panganib ng isa na namang kabiguan sa paggawa ng barko at ang posibleng pag-aaksaya ng pondo. At ngayon, malinaw na kung ano ang pinili ng US Navy. Itutuloy nila ang isang bagong disenyo ng frigate na nakabase sa Legend-class National Security Cutter ng US Coast Guard. Ito ay isang barko na mas maliit kumpara sa kinansilang Constellation-class frigate. Tila mas malapit ito sa modelo ng isang abot-kayang uri ng barko na maaring gawin ng maramihan o mass-produced. Bagamat makatwiran, ang desisyong ito ay sumasalamin sa isang navy na nahihirap ang balansehin ang pangangailangan ng puwersa nito sa realidad ng limitadong pondo. Kasama rin dito ang mga limitasyon sa paggawa ng barko at ang pagnanais na kontrolin ang labis na ambisyon. Ang bagong FFX frigate na hango sa isang umiiral na American hull ay kumakatawan sa isang pragmatikong pag-reset. Isa rin itong pagsubok kung natuto na ba ang serbisyo mula sa ilang dekada ng mga kabiguan sa pagbili ng kagamitan. Ang kamakailang kinanselang Constellation-class ay orihinal na binuo bilang sagot ng Navy sa problemadong programa ng Littoral Combat Ship o LCS. Sa pagpili ng isang disenyong Europeo na handa na, ang frame design ng France at Italy, umasa ang Navy na makakuha ng isang may kakayahan at abot-kayang frigate. Inasahan din nila na maliit lang ang magiging panganib sa pag-develop nito. Sa halip, ang Constellation ay naging isang aral kung ano ang nangyayari kapag ang patuloy na pagdaragdag ng requirements ay sumisira sa magagandang intensyon. Sa loob ng 5 taon, ang disenyong Amerikano ay lumayo ng husto sa orihinal na disenyo nito, kaya't ang pagkakapareho o commonality ay bumagsak sa halos kinmistang porsyento na lamang. Lumubo ang gastos at ang konstruksyon ay naantala ng gusto. Pagsapit ng 2025, ang lead ship ay nasa 10% pa lamang ang natatapos at ang delivery ay nausog na sa taong 2029. Sa halos 80% ng presyo ng isang destroyer, ngunit nag-aalok lamang ng kakarampot na kakayahan, ang Constellation ay wala ng saysay sa estratehiya at pinansyal. Gayunpaman, ang pagkansela dito ay nag-iwan sa Navy ng isang malaking puwang sa komposisyon ng puwersa nito sa hinaharap. Ang puwang na yon ay totoo at kailangan tugunan agad. Ang Navy ay nananatiling labis na umaasa sa mga Arleigh Burke-class destroyers upang gawin ang karamihan sa mga misyon. Kasabay nito, ang mga Ticonderoga-class cruisers ay malapit na magretiro. Ang mga littoral combat ships naman ay nabigong maging flexible at adaptable na barko tulad ng ipinangako noon. Sa kontekstong ito, ang kawalan ng isang maayos na frigate ay maituturing na isang kahinaan sa istruktura ng hukbo. Kung walang mga frigates, nanganganib na ma-overwork ng Navy ang kanilang destroyer fleet at mabawasan ang kahandaan sa laban. Dahil sa mga pangangailangan ito, ang desisyon ng Navy na ibase ang bago nilang FFX frigate sa Legend-class National Security Cutter ay nauunawaan at marahil ay tama. Ang Legend-class ay hindi isang theoretical na disenyo lamang. 10 cutters nang naipatayo at na-commission sa pagitan ng 2008 at 2024 para sa US Coast Guard. Nagbibigay ito ng isang mahaba at dokumentadong kasaysayan ng operasyon. Dinisenyo para sa mga operasyon sa malawak na karagatan, napatunayan na ang tibay nito na may range na humigit kumulang 22,000 kilometro. May kakayahan din itong tumagal sa 70 araw na deployment. Dahil ito ay gawa sa 90% military standards, nagtataglay ito ng mga feature na madalas wala sa mga patrol vessels ng Coast Guard. Kasama rito ang matibay na damage control, degaussing para mabawasan ang magnetic signature, at reduced radar cross-section. Pasado rin ang survivability nito sa mga pamantayan ng US Navy. Bagamat ang Coast Guard cutter
ay naka-optimize para sa mga kapaligirang mas mababa ang banta. As you can see Ang from the pangunahang overlay, disenyo nito the constellation ay nagbibigay is ng roughly matibay na pundasyon para sa 57% navalization. longer Sa than haba na humigit 127 kumulang meter vessel. 127 metro The orange at displacement zone, na as nasa indicated here, is 4,700 dedicated tonelad, entirely ang to Legend class ay mas maliit anti-submarine warfare. kumpara This sa is where the Tau 7,300 sonar is tonelad deployed. ng Constellation In a display design. of Ang pagliit na ito coordinated ay hindi maituturing na the fleet kahinaan. maintains Ito ay its pagkilala precise sa kung ano ba V dapat ang formation isang across frigate the calm, at kung ano ang deep hindi. blue Ang isang expanse. frigate ay hindi dapat maging isang maliit na destroyer. Ang mga frigates ay dapat na gumawa ng mga pang-araw-araw na misyon at mag-operate ng grupo-grupo. Dapat silang mag-focus sa mga espesyal na misyon tulad ng anti-submarine warfare. Sa ganitong paraan, mapapalaya ang mas malalaking barko para sa mga mas mabibigat na misyon, lalo na ang area air defense. Ang mga frigates ay dapat abot kaya, mas marami, at higit sa lahat, isang combatant na mas katanggap-tanggap ang pagkawala kung sakali. Ang halaga nila ay nasa presensya, katagalan sa laot at dami sa halip na sa lakas ng putok o lawak ng sensor coverage. Sa pagpili ng mas maliit na hull na may simpleng armas, tinatanggap ng Navy na hindi lahat ng barko ay kailangang magdala ng buong suite ng mga high-end na kakayahan at malalakas na air defense radar. Sa teorya, pinapayagan nito ang fleet na lumago sa mas balanseng paraan. Iiwasan nito ang pag-ipon ng lakas pandigma sa iilang bilang ng mga mamahalin at sobrang gamit ng mga barko. Sa kasalukuyang configuration nito sa Coast Guard, ang Legend class ay may simpleng mga armas lamang. Mayroon itong 57mm main gun, phalanx close-in weapon system, electronic warfare equipment, decoys, at crew-served weapons. Wala itong vertical launch system o VLS at ang layered air defense na karaniwang tumutukoy sa isang tunay na modernong frigate. Gayunpaman, ang espasyo, bigat, at power margins ay sadyang inilagay sa barko noong ito ay dinisenyo. Ang Huntington Ingalls Industries ay gumugol ng mahigit isang dekada sa pagbuo ng mga frigate variants na nagdaragdag ng anti-ship missiles, torpedoes, at mas magagandang sensors. Ang naunang gawain ito sa disenyo ay nagpapababa sa technical na panganib kumpara sa pagsisimula muli sa wala. Ang conceptual illustration ng Navy para sa FFX frigate ay nagpapahiwatig ng isang maingat na diskarte. Mayroon tayong ilang detalye tungkol sa mga balak na ilagay na armas. Papanatilihin ng barko ang 57mm main gun nito mula sa Coast Guard ship, ang Mark 110. Ito ang adaptasyon ng US Navy sa Swedish Bofors Naval Automatic Gun. Medyo nakakagulat, kinumpirma ng US Navy sa ilang defense media na ang unang flight ng FFX ay hindi magkakaroon ng Vertical Launching System o VLS. Nililinaw nito ang kawalan ng katiyakan kung nasaan ang VLS at ipinapaliwanag kung bakit wala ito sa mga unang rendering ng FFX. Ngunit sinabi rin ng US Navy na tulad ng sa Arleigh Burke Destroyer Program, inaasahan nilang i-upgrade ang FFX sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng mga susunod na flight o serye. At dapat ibig sabihin ito, at ito ay interpretasyon ko lamang sa kanilang sinabi, na ang Mark 41 VLS ay maaring i-install sa mga susunod na flights kung mapatunayan sa aktual na operasyon na ito ay sulit. Ang mga naunang disenyo ng frigate na nakabase sa Legend class na gawa ng Huntington Ingalls ay nagpakita ng 12 VLS cells sa likod mismo ng main gun. Ito ay para sana sa Evolved Sea Sparrow medium-range anti-air missiles. Sinabi rin ng Navy na minimal na pagbabago sa disenyo ang isasama sa unang flight upang maipadala agad ang mga barko sa karagatan. Ibig sabihin nito para sa akin, ang VLS ay tinanggal muna upang babawasan ang panganib sa development at mapabilis ang pagbili. Sa katunayan, ang pagdaragdag ng VLS sa ganitong barko ay hindi madaling gawain. Hindi agad halata kung saan dapat ilagay ang vertical launch system, lalo na kung pananatilihin ng barko ang main gun nito. Ang VLS ay hindi maaring ilagay sa sobrang unahan ng bow dahil sa pangangailangan ng lalim. Kaya, kailangan itong ilagay sa makitid na lugar sa pagitan ng bridge at ng 57mm gun at nangangahulugan
Iyon ang pag-aayos ng anumang nandoon. Nagpapataas iyon ng panganib ng mga pagkakamali sa disenyo at mga pagkaantala. Dapat maging maingat ang Navy na huwag ulitin ang parehong pagkakamali tulad ng sa Constellation class pagdating sa labis na pagbabago ng disenyo. Kaya, may sisay na huwag mo nang isama ang VLS sa ngayon. Bukod pa rito, ang paggamit ng long-range air defense na posible sa VLS tulad ng SM-2 at SM-6 ay mangangailangan ng malalakas na air search radars. Sa katunayan, ideal na magkaroon ng maraming air defense radars sa magkakaibang bandwidths. Kagamitan na humahawak ng iba't ibang trabaho. Lugustuhin mo ang isang S-band radar para sa long-range volume search at isa pang X-band radar para sa target illumination at fire control. Dahil malamang nagugustuhin mo ang pinakabago at pinakamahusay, ang ibig sabihin noon ay active electronically scanned array radars sa halip ng mga lumang passive phased arrays. Ngunit ang lahat ng ito ay kumakain ng maraming kuryente at espasyo at malamang na magdulot ng mga issue sa katatagan sa isang maliit na barko. Ang isang barkong pandigma na nakabase sa maliit na Legend-class cutter ay maaring hindi kayanin o hindi angkop na lagyan ng lahat ng mga advanced radar systems na ito. At kung iyon ang kaso, mababawasan ang pagiging epektibo ng isang vertical launching system at ng mga advanced air defense missiles nito. Wala ring pangangailangan na maglagay ng Tomahawks sa mga frigates na ito. Ang mga misyon para sa land attack ay maaring ibigay sa mas malalaking destroyers at cruisers, kaya nawawala ng isa pang dahilan para magkaroon ng VLS. Gayunpaman, ang kawalan ng VLS ay malaking kabawasan sa air defense capability ng frigate. Kaya, mangangailangan ito ng proteksyon mula sa mas may kakayahang air defense warships na armado ng VLS tulad ng mga destroyers, lalo na kung nag-ooperate sa mga delikadong karagatan. Bilang alternatibo, ang mga frigates ay maaari lamang mag-operate sa mga rear areas o sa mga karagatang hindi masyadong mahigpit ang labanan. Dahil dito, mababawasan ang pangangailangan para sa mabibigat na defensive capabilities. Ang FFX ay magkakaroon ng simpleng suite ng point defense weapons. Isang defensive weapon na hindi matatagpuan sa original na cutter ay ang Mark 49 launcher para sa rolling airframe missile bilang depensa sa malapitan. Ito ay nakaposisyon sa harap lamang ng helipad. May mga hindi tinukoy na countermeasures na binanggit ang Navy. Ang mga ito ay malamang na mga electronic countermeasures tulad ng flare at chaff decoy launchers na naglalayong lituhin ang guidance system ng mga parating na armas. Meron ding opsyon na mag-install ng modular weapon systems at isa sa binanggit ng Navy ay ang counter-drone system. Nakikita natin sa ilustrasyon na isang napaka-prominenteng nakataas na plataporma ang idinagdag sa ibabang harap ng forward main superstructure. Tila gagamitin ito sa hinaharap bilang lagayan para sa ilang uri ng point defense weapon. Maari itong maging isang phalanx CIWS sa isang posisyon mas mataas sa main gun. Sa hulihang bahagi ng barko, makikita sa drawing ang dalawang nakahilig na launchers para sa anti-ship cruise missiles. Ang mga ito ay malamang na ang Naval Strike Missile na ipinapasok ng Navy sa serbisyo sa iba't ibang barkong pandigma nito. Tila may espasyo para sa hanggang 16 na Naval Strike Missiles sa 4 na quad launchers. Bagamat kung iyon ang mangyayari, wala nang masyadong espasyo para sa iba pa. Ang Naval Strike Missile ay isang makabuluhang upgrade mula sa mas lumang Harpoon anti-ship missiles na matatagpuan sa ilang US warships. Sa usapin ng electronic systems, tila napakalabong magpatakbo ang FFX ng radar system na kasing lakas ng sa Constellation-class frigate. Malabo rin itong magpatakbo ng Aegis Combat System, lalo na kung ang air defense ay hindi pangunahing misyon. Ang power generation at cooling requirements ay malamang na masyadong malaki. Ang FFX ay malamang na makatanggap ng isang mas may kakayahang medium-range radar kaysa sa kasalukuyang nasa Coast Guard cutter. Ang nakagawian ng US Navy ng Cold War ay italaga ang mga frigates sa anti-submarine warfare. Kung ito ang magiging papel ng FFX, ang mahalaga ay mga torpedo, towed array sonar, posibleng isang variable depth sonar, at ang anti-submarine helicopter. Dahil ang Legend-class cutter ay meron ng helipad,
hangar, at Tactical Air Navigation System o TACAN, at nakikita rin natin ang helipad sa drawing. Halos sigurado ng FFX ay magdadala ng kahit isang helicopter. Ang malaking katanungan, syempre ay ang magiging kinabukasan ng programa. Ang US Navy ay may hindi magandang record sa pagbuo ng mga bagong uri ng barkong pandigma sa nakalipas na 2 dekada. Gayunpaman, iginigiit ng Navy na natuto na sila sa kanilang leksyon. Binigyan din ni Secretary of the Navy Carlos Del Toro na ang mga requirements ay isasara o lockdown na bago magsimula ang konstruksyon. Sinabi rin niya na ang mga change orders ay mahigpit na kokontrolin at kailangang dumaan sa kanya. Ang estratehiya sa pagbili ay nakabuo sa paligid ng isang lead yard na susundan ng kompetitibong konstruksyon sa maraming paggawaan. May diin din ito sa pagpapalawak ng domestic industrial base. Sa papel, tinutugunan ng pamamaraang ito ang maraming problemang estruktural na nagpahirap sa mga nakaraang programa ng paggawa ng barko. Ngunit, nararapat pa rin maging mapagmatya. Ang kasaysayan ng paggawa ng barko ng Navy kamakailan ay puno ng mga reformang maganda, ang intensyon, ngunit nabigo sa praktika. Ang Zumwalt-class destroyers ay dapat na magpapabago sa naval warfare, ngunit pinutol sa 3 barko lamang matapos mawalan ng kontrol sa gastos. Ang programa ng Littoral Combat Ship ay nangnako ng modularity at affordability. Ngunit ang hatid ng mga barkong kulang sa armas, may mga sirang makina at limitadong silbi sa labanan. Ang Constellation mismo ay dapat na naging lunas sa mga kabiguang ito. Ngunit naging pinakabagong halimbawa ng labis na ambisyon sa disenyo. Laban sa record na ito, ang FFX frigate ay dapat husgahan hindi sa konsepto nito, kundi sa pagpapatupad nito. Ang desisyon na gumamit ng mas maliit at subok na hull ay tama sa prinsipyo. Umaayon nito sa estratehikong papel na dapat gampanan ng mga frigates at kinikilala ang limitasyon ng kapasidad ng Navy sa pagbili. Ang desisyon na tanggalin ang vertical launch system ay maaaring pagtalunan. Ngunit ang katwiran na bawasan ang mga pagbabago sa disenyo at panganib sa delivery ay kapuri-puri. Ipinapakita nito ang isang Navy na natuto mula sa mga pagkakamali nito. Gayunpaman, disiplina ang magiging lahat. Kung tatangkayin ng serbisyo na baguhin ang disenyong nakabase sa Legend Class upang maging higit pa sa isang abot-kayang frigate, ang resulta ay maaring isa na namang mahal na kabiguan. Nariyan din ang mas malawak na tanong tungkol sa survivability at mga inaasahan. Ang isang frigate na nakabase sa Legend Class ay hindi magiging optimized para sa high-intensity combat laban sa mga kapantay na kalaban. Katanggap-tanggap yon basta tapat ang Navy kung paano nila balak gamitin ang mga barkong ito. Ang mga frigates ay hindi dapat ituring na pamalit sa mga destroyers sa mga mapanganib na kapaligiran. Dapat silang gamitin kung saan ang kanilang katagalan sa laot, dami, at katamtamang lakas ay magbibigay ng pinakamalaking balik sa pamumuhunan. Ang pagtanggap sa kompromisong ito ay mahalaga upang maiwasan ang bitag na nagpalubog sa Constellation. Sa huli, ang bagong FFX frigates ay kumakatawan sa isang cruise na daan. Maaari itong maging hudyat ng pagbabalik sa realismo sa paggawa ng barko ng US Navy, kung saan ang mga tungkulin, gastos, at kakayahan ay nakaayon sa mga estratehikong pangangailangan. O maaari itong maging isa na namang kabanata sa mahabang kwento ng labis na ambisyon at kabiguan. Ang pagpili na magtayo batay sa Legend-class Coast Guard cutter ay isang rasyonal na panimula. Kung ito ay magtatagumpay, ay depende hindi sa barko mismo, kundi sa kakayahan ng Navy na pigilan ng sarili nitong masamang gawin. Kung ang serbisyo ay tunay na makakapaghatid ng isang mas simple, mas maliit, at mas abot-kayang frigate pagsapit ng 2028, ito ay magiging isang makabuluhang hakbang. Hakbang ito tungo sa pagbabalik ng balanse sa komposisyon ng surface fleet at paggamit ng isang tunay na high-low mix. Kung hindi, ang FFX ay nangangganib na maging isa na namang simbolo ng isang institusyon na alam kung ano ang kailangan nito. Ngunit hindi magawang buuin ito ng tama.